Parang kagubatan ng syudad. Maraming patibong, maraming mababangis na hayop na naghihintay ng mabibiktima. Yan ang naging buhay ni Josephine sa mga lansangan ng Maynila. Namulat lang po ako nung nasa pangangalaga po ako ng isang matanda. Sabi niya po sa akin, iniwan daw po ako sa kanya ng aking ina. Pinamamalimos po nila ako sa may simbahan ng Quiapo, pinahihiga po nila ako, pinagubad nila ako. Pinahihiga nila ako, nilalagyan nila ako ng lata, kinukuha po nila yung pera ko. Pag wala po akong pera, pinapalo po nila ako. Nag-meet na po kami sa street, si Reynaldo Villamil po. Sa kanya ko na po nakita lahat. Importante po sa akin, napakahalaga niya po sa akin. Siya po ang nagbigay ng hinahanap ko. Sa kanya ko po nakita ang lahat. Mag-best friend po kami. Magsama na po kami. Natutong mamuhay si Josephine at ang napangasawang si Reynaldo sa malupit na lansangan. Lahat ng magagawa upang mabuhay basta't di iligal, sinusubok nila. Ngunit sadyang mabagsik ang mga pangil ng syudad. Sa UST po, doon po ako nangihingi sa mga estudyante. Sabit ko po yung isang anak ko, karag-karag ko po yung isa, hatak-hatak ko po yun. Mabuhay lang po kami. Hanggang sa nagbenta po kami ng drugs sa mga bus, PPP liner, kukuha po kami sa Quiapo, tapos ibibenta po namin sa mga driver. Nagkapera lang po kami. Nalulong sa droga si Reynaldo. Madalas ay iniiwan itong kumakalamang sikmura ng mga anak. Natutunan na rin niyang magnakaw upang matustusan ang kanyang adiksyon. Nag-isnat po siya ng hikaw sa Rizal Avenue. Lalo lang nalugmok ang pamilya ni Josephine. Para po akong nawala ng isang paa. Naputulan po ako. Kasi doon ko po naranasan ng umulan, bumagyo. Yung taong hinahanap ko po na makakapiling ko, wala na. Malaking kawalan ng pag-asa po sa akin kasi iisip po ng mga time na yun. Paano na kami ng mga anak ko? Sinong bubuhay sa amin? Ngunit sa mapangahas na syudad pala ay may mga taong magaganda rin ang kalooban. Sa isang pagkakataon, nag-cruise ang mga landas ni na Josephine at Steve. Naliligo po kami sa isang bukal. Sa mayroong sulbaran po. Tapos po nagdaan po siya sa amin. Kami po pag nakakita ng foreigner, "Hey Joe," gumaganon po kami. Tapos sabi niya, "Kumusta kayo?" Nag-share muna siya sa amin ng salita ng Panginoon. Tapos sinabi niya sa amin kung gusto namin magkaroon ng bahay. Sabi namin wala kayong pang-upa ng bahay. And I just saw them, and they were in bad shape. They really were. They didn't have many clothes on. Medyo magalo. And at that time, they only had one child. There was no house. I think they had a push cart. And I was just very shocked, to see that their need, thought like, and seeking God, trying to hear what would you have me to do, Lord? What could I do for these people? So I began to think, well, I'll come back the next day and bring some food or maybe some clothes, something. It became my burden. I wanted to see them get off the street. Tinulungan ni Steve na makabangon ang mag-asawa. Ngunit tila huli na ang lahat para kay Reynaldo. Nahuli siya sa aktong pagnanakaw. Parang wala na po akong pag-asa na makakalaya pa po siya. Sino na po magpapakain sa amin? Minsan may time na nanalangin ako. Diyos ko, tulungan niyo po kayo mag-ina. Kayo lang po ang alam kung makakatulong sa amin. Hindi naman pinabayaan ng Diyos si Josephine. Ginamit ng Diyos si Steve upang magkaroon ng matutuluyang bahay si Josephine at kanyang mga anak. Tinulungan rin niyang makapagnegosyo si Josephine. Pangarap na magkaroon kami ng bahay, kahit na paupahan lang. Yung mga anak namin kumakain 3 beses sa maghapon. Maging normal ang buhay namin, kagaya ng iba. Ito na yun. Ito na yung matagal namin hinihintay. Tapos marunong na kami magluto ngayon. Dati-dati pag bumibili kaming kanin, kakain namin sa plastic, tapo na sa basura. Pag maliligo kami, 1 linggo bago kami maligo, pati mga anak namin. Ngayon, araw-araw naliligo kami, 3 times a day ba? Makalipas ang 1 taon at kalahati, nakalaya si Reynaldo sa bilangguan. Ikinagulat ni Josephine ang pagbabagong naganap sa pagkatao ni Reynaldo. Yung ginagawa kong kasalanan, mga gaya ng pangisnat, hold up ako sa jeep, yan. Humingi ako sa kanya. Yun ang binago sa akin ng Diyos. Pinitawan ko yun. Sabi ko, Lord, ito yung pangako ko sa'yo. Pangako ko sa'yo, nabibitawan ko na yung mga ginagawa ko na hindi mo gusto. Lord, ikaw naman bahala sa akin. Panginoon, huwag mo akong pabayaan.
Lalo-lalo na yung pamilya ko. Lord, sa'yo na po ako, sabi ko sa kanya. Hindi na siya nagda-drugs. Tsaka mas lalo siyang ginampanan niya yung pagiging ama niya ngayon. Mas agresibo siyang maghanap buhay para sa amin. Di na muling tumira sa lansangan ang pamilya ni na Josephine at Reynaldo. May sarili na silang inuupahang kwarto. Masipag din sa pagtitinda si Reynaldo ng malamig na inumin sa mga motorista. Si Josephine naman, nagtitinda ng basahan sa mga dumaraang jeepney drivers. May tubo na akong 250. Pag umuulan pa, malakas ang ulan, umuulan ako ng 500, lalabas siya ng 1,000. May tubo na akong 500. Yung hindi ko naranasan, pinararanas ko sa mga anak ko. Kahit marami sila, nakakapag-aral pa yung mga anak ko. Nakikita ko yung mga record nila sa card. Kumakain na kami ng 3 beses na maghapon. Nabibili ko pa ang pangangailangan ng mga anak ko. Malaking-malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon kasi kung hindi sa Panginoon, wala kami rito ngayon sa katatayuan namin. Hindi man namin masabi na marangya ang buhay namin ngayon. Pero masasabi ko nang mas maganda na ito ngayon kaysa sa noon kami. Doon ko napatunayan talaga mayroon pala talagang Diyos.